Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Garcia Mediana, ang inyong tenderang vlogger from Maligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello! Hello po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. Salamat ka pala sa lahat ng aking mga subscribers, aking mga viewers. Ayan, so kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Lalong-lalo na doon sa mga business tips, business ideas, and business experience na sinishare ko dito na may learnings kayong makukuha. Ayan guys, good morning. Today is June 26, 2024 and it's already 11:14 a.m. So may share lang naman ako sa inyo. Real talk, real experience na I'm sure marami sa inyo mga sari-sari store owner, mga small business owner na kagaya ko ang makaka-relate nito. Ayan, as you can see in our title, nakaka-haggard pala magnegosyo, which is totoo talaga. Based on my experience, 2 years and almost 7 months na akong nagtitinda. Dati kasi, napaka-blooming, di ba? Puting-puti, ang nice ng skin, flawless na flawless. Ayan, so bago pa yon, nung time na yon na hindi pa ako ninegosyo. Ayan, kasi hindi na iniinitan, hindi exposed sa mga alikabok. Ayan, so ngayon, nagnegosyo na ako, naging haggard na, umitim, ang daming pimples. Sinasabi nilang kung kailan ka nagninegosyo, saka ka naman pumangit. Ouch! Ang sakit. Which is totoo naman talaga. At saka, yun din yung na notice ko sa sarili ko. Kasi alam nyo kasi, nung nagsimula ako ng negosyo, iba na kasi yung priority ko. Yung priority ko is ito ng tindahan ko at saka yung mga gawain ko sa bahay. Wala na akong time me time. So, pagkagising ko sa umaga, alas 6, nag-open na ako, ayan. Dami ko nang ginagawa, nagliligpit, naglilinis, nag-arrange, ang daming iniisip, ang daming mga bayarin, di ba? O, sino relate dyan? O, di ba? Totoo. So, yun yung dati, okay? Tapos, mag-close kami ng 10 p.m., pagod na pagod ng katawang lupa. Hindi ko na talaga kayang magpunas-punas, pati nga pag-toothbrush, hindi ko na magawa dahil antok na ako. Which is very wrong pala. Dapat pala is, unahin natin yung sarili natin. Hindi naman yung sobrang gandang-ganda ka na talaga. Yung presentable. Yung maliwalas ng tingnan. Kasi, kung inuuna mo yung sarili mo, tapos may yung bang, hindi yung super ganda mo naman. Yung sakto lang, no? Sakto lang na presentable kang tingnan na humarap sa yung mga customer. Yun bang, maliwalas ng tingnan, nakaligo na, ayan, naka-powder, ayan, naka-sunscreen, yung mga ganon. Ayan, tapos naka-lip tint, kahit hindi na lipstick, lip tint na lang, napakaliwalas mo palang tingnan. Saka nakakaganda din pala siya sa tindahan mo pag yung mismong tindera is magandang tingnan, presentable, maliwalas. Nakaka-engganyo siya ng customer. Dati kasi nahihiya akong humarap sa customer kasi feeling ko, parang ang dumis-dumis ko na, ganyan. Dami ko pang pimples dito sa chin area, my God. Ewan ko ba bakit nagkaganon. Siguro nga kasi, wala, hindi talaga ako. Kahit pag nilamos, makakalimutan ko na kasi inuuna ko yung tindahan. Ayan, pati yung pa ako nangingitim. Yung dito ko, itim-itim na. Tapos yung dito bandang area, ang puti-puti. Ayan. So, yun yung nangyari. So, dapat pala is, dapat natin alagaan yung sarili natin. Kasi, pag inaalagaan natin yung sarili natin, first, pag may me time tayo, is nakakadagdag siya ng confidence. Nakakadagdag siya ng good vibes. You attract positivity sa yung negosyo. Kasi, hindi naman yung puro paganda na lang. Of course, yung well-presented ka lang sa yung sarili na umarap ka sa yung customer na, yung hindi naman yung bungis-bungis na nangangamoy kilikili kasi minsan dati, nangangamoy talaga yung kilikili ko. Which is totoo naman talaga, no? So, ngayon, nagkakamilasma ako, nagka-age spots,
nakita ko na talaga yung mga early signs of skin aging. At 35 na ako ngayon ha. 35 na ako ngayon tapos na-realize ko na I look too old on my appearance ba na 35 pa lang ako pero parang tumatanda na ako. Parang akong 40 years old na. So, na-realize ko, ay hindi pwede. Dapat hindi naman natin mapipigilan yung ating pagtanda. Pero, the way we look na parang matanda na tayo, pwede natin yung mapadaan sa skincare, di ba? So, dapat natin alagaan yung sarili natin. Hindi yung puro trabaho, hindi yung puro negosyo na lang. Of course, kailangan din natin alagaan yung sarili natin. Para din naman yun sa atin, di ba? So, start of June, inalis ko na yung dati kong habit na gigising ng maaga, open ng store, ganyan. So, inalis ko na yun, iniba ko na yun. Gigising ako ng maaga, baka 5:30 or 6. So, dapat nakailamos ako, nag-toothbrush, tapos naglagay ng skincare, especially sunscreen. Do not underestimate the power of sunscreen kasi as of now, sunscreen talaga yung panglaban natin. Kahit walang araw, ayan, so sunscreen talaga is the best para hindi tayo ma-expose or mapoprotektahan tayo sa sunlight ng araw o yung mga UV rays. So, isa yan sa nakakasira ng ating skin. Okay? So, yung mukha pa naman natin is yung talagang pinakaunang ipresenta natin doon sa ating customer. So, nagkamilasma kaya yun, nagkaroon ako ng insecurities. Pero, as of now, I'm doing my skincare habit na. Iniba ko na yung dating habit ko na tutulog na lang kahit wala pang skincare, wala hilamos dyan, nagdungis-dungis pa. So, iniba ko na yon. Pero nakita ko naman, pag almost 1 month akong nagpapatuloy sa mga ginagawa kong skincare remedies. So, as you can see, nagla-light naman yung aking skin. At saka, maganda naman yung result. Although, affordable yung mga skincare na binibili ko sa Watson. Maybe next time, i-share ko sa inyo yung skincare na ginagamit ko, which is nakaka-help talaga na magpapa-boost ng ating confidence. Kasi, nakakatuwa naman din kasi, yung bang sinasabihan ka ng customer, uy, dito tayo kasi, maganda yung tendera, o, di ba? Although, hindi naman kaganda, hindi naman sobrang ganda, plak-plak na talaga yung makeup mo, yung okay lang, nakasuklay, nakabagong ligo, mabango ka, ganyan, tapos naka-lip tint, ayan, well-presented ka na harap sa iyong customer, yun yung ibig sabihin ko. Ayan, so ngayon, totoo talaga na, pag nagninegosyo is mahahagard ka talaga, pero later on, marirealize mo na, mas mabuti pa talaga na, wag nating pabayaan yung ating sarili. Porket naninegosyo tayo, of course, kailangan din natin alagaan yung ating sarili kasi para din naman sa atin yun. Hindi yun para sa ibang tao. Kasi pag inaalagaan natin yung sarili natin, nakaka-boost ng confidence, nakakadagdag ng positivity sa ating sarili, ayan, self-development, kumbaga. So, ngayon, sa mga kapwa ko tendera dyan, wag lang puro tindahan, negosyo, wag lang puro, trabaho ng trabaho. Of course, maglaan kayo ng time na mag-me time din, okay? Alagaan niyo yung sarili niyo, di ba? Kaya mag-manicure, ganyan. Pedicure, ganyan. Pero ako hindi ako mahilig mag-manicure sa kamay kasi nasasaktan ako, hindi ako sanay. Pero doon sa feet ko, nagpapa-pedicure talaga ako. Pero dati, alam niyo ba, umabot pa ng 6 months, hindi talaga ako nagpapa-pedicure kasi sayang kasi pag nawala ako dito sa tindahan, iniisip ko, ay, ano na kayong nangyari doon? Ano na kayang nangyari doon sa tindahan ko, yung nagbabantay doon, baka naman naloko na, o di ba kaya kinain na yung mga paninda ko, o di ba kaya nangungupit na. Yun yung kasi iniisip. Ako lang dapat magbabantay o yung asawa ko o yung anak ko, hindi ko siya pwedeng ipagkatiwala sa iba. So, yun yung inisip ko. Dapat, pwede naman natin pabantayan sa ating asawa, pag mayroon siyang time, o diba sa ating anak, ganyan. Tapos, kahit 1 hour lang na mag-me time para sa iyong sarili. Kasi ang makakapag-benefit nito is yung sarili mo lang din. Ayan. So, mga katendera, mga kasari, huwag kalimutang mag-me time, okay?
para naman sa ikakaunlad din naman ito para sa ating sarili, not just para sa ating sarili, of course, para natin sa ating negosyo, okay? We have to do, i-balance dapat natin, okay? Huwag lang yung, puro trabaho, tapos napabayaan na yung sarili natin kasi pag napabayaan natin yung sarili natin, naku, mawawalan ka ng confidence kasi yan din yung experience ko na to the point na nahihiya na ako nahaharap sa mga tao kasi yun na nga, nangingitim ako, nagkakamilasma, nagka-pimples, ang dami kong problema. Ayan, yung yung umaabot, nagkapatong-patong na yung mga gawain ko, ganyan. So, which is, kailangan din pala natin magbigay ng oras para sa sarili natin. Ayan. So, that's it. And na-share ko lang din naman sa inyo, this is just a reminder to everyone na nagninegosyo na, huwag lang puro negosyo, okay? Mag-relax din tayo. Magbigay din tayo ng time para sa sarili natin para makapagpahinga at makapag-relax, okay? Ayan, that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo, guys. I hope you enjoyed watching this video. Ayan, sa mga bago kong subscribers, please don't forget to subscribe on this YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notify tayo every videos that I uploaded. Thank you so much for watching, guys. God bless, happy selling, and bless everyone. Bye!